Nagulat ako eh. Nagulat talaga ako guys eh. Doon sa pasabog ni Senator Ping Lacson. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Langya, tinamaan yung Office of the Executive Secretary doon sa flood control scam, guys. Tinamaan yung Office of the Executive Secretary. My goodness. Grabe yun, men. Although ngayon ginagamit nila yung expose ni Senator Ping Lacson, lalo na ng mga DDS, sinasabi nila, yung testimony, yung pasabog ni Senator Ping Lacson ang nagpapatunay sa sinabi ni Saldico. Hindi pa rin, sorry, hindi pa rin. Cannot be. Pero ito ang sinabi ng Senator Ping Lacson kanina sa plenary session ng ating Senado. Kaya pala nag-resign Oo. Wala akong nasagap before. Alam niyo kung ba't wala akong nasagap? Kasi mabilisan ang ganap. Kahapon lang din natuklasan ni di ba kinuwento naman ni Senator Ping. Mamaya malalaman niyo kung ba't mabilisan yung galawan, guys. Kung ba't ang bilis. Pero ito nga mga kababayan ang nangyari. Ayan. Sabi ni Senator Ping Lacson, Marcos was misrepresented. Kickbacks went to Bersamin and Olaybar. Pero mga kababayan, hindi ho ito yung Bersamin na ES Bersamin. Ito po, yung Bersamin na sinasabi dito, parang great-grandchild. Apo sa tuhod. Parang ganun. Ni tao dito? Ni ES Bersamin. Ayan Undersecretary Adrian Carlos Bersamin. Who is former ES Bersamin's grandnephew. Pamangkin pala, di pala apo. Pamangkin. So, grabe. Ang lala. At mukhang hindi rin alam to ni ES Bersamin. Kaya siya nag-resign. Out of delicadeza. Para syempre nga naman, kapag inimbestigahan na yung kanyang pamangkin, walang masabi ang taong bayan. Sumakripisyo na naman ang administrasyon natin dahil sa mga... Actually, nanghihinayang ako kay ES Bersamin kasi, di ba? Dating Chief Justice yan, men. Tsaka above board siya, wala siyang issue. Pero yung nagka-issue yung tao niya. Naging assistant kasi niya yan sa Office of the Executive Secretary. ES niya before bago siya na-transfer sa PLLO Liaison Office. Di ba? Kawawa naman si Lucas Bersamin, mga kababayan. Nadamay sa kalokohan ng pamangkin. Akala ko kaya siya tinanggal kasi 'di ba walang presidential legal advisor ngayon kasi namatay na si Juan Ponce Enrile. Ang iniisip ko, itatransfer siya doon sa legal advisor. Wala. Dahil pala sa pamangkin niya. 'Di ba? Nadamay tuloy. Kawawa naman si ES Bersamin. Sumakripisyo na naman ang ating administrasyon. Nawalan na naman tayo ng good man dahil sa isang walang yang isa, dahil sa isang nagwawalang ya. Ayan, yung Adrian Carlos Bersamin. Sayang. Di ba? Anyway, ito yung expose ni Ping Lacson. Panoorin natin. Hindi ko na ipopost, dire-diretso ko na lang. Let me deviate a little, related din ito sa ating unused appropriations. Gusto ko lang ibahagi sa atin yung nangyari doon sa, and this affects our economy, even yung investor confidence. I have it on good information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga absolutely untrue or false. Untrue or completely false. Why? Because last Sunday, sorry, hindi ko mapigilang hindi mag-comment. Alam nyo mga kababayan, what makes a lie perfect? Or what makes a perfect lie? A perfect lie, mga kababayan, is composed of many half-truths.
The perfect lie is composed of many half-truths. Ang magandang kasinungalingan ay ang kasinungalingan na kabit-kabit na katotohanan. Parang nga naman pag inisa-isa mo, makikita mo, ay, totoo naman to, totoo. So, isipin mo, totoo yung buong kasinungalingan. Pero, no. Oo. Kasinungalingan pa rin yun. Ganun ho ang ginawa ni Saldico. Kumuha siya ng mga pira-pirasong katotohanan, pinagsama-sama niya at gumawa siya ng isang kwento. Ano yung una niyang kasinungalingan? Una niyang kasinungalingan ay si PBBM daw ay nag-insert ng 100 billion sa BICAM. Ano yung totoo doon? Merong in-insert na 100 billion sa BICAM. Oo. Pero, vetoed yung 100 billion na yun. Vetoed. Na ikukumpirma ni Senator Ping Lacson mamaya. Totoo may 100 billion, pero hindi inutos si Presidente. Sinong umutos? Sinong umutos? Si Olaybar at saka si Bersamin. Paano nabisto? Kasi, yung sinasabi ni Saldico daw na nag-deliver siya ng 25 billion ay isang kasinungalingan. Paano nabisto? Kasi yung nag-deliver ng kickback doon sa 100 billion ay nagsalita. Sino ba yung nag-deliver? Si Yusek Bernardo pala ang nag-deliver. Hindi si Saldico. So ngayon, mga kababayan, durog ngayon yung propaganda nila, mga kababayan. Durog yung propaganda. Kasi ang propaganda nila, si Orly Gutesa daw ang nag-deliver, di ba? Yun ang sinasabi nila. Ay, pero hindi pala. Hindi pala siya. Ang nag-deliver, si Yusek Bernardo. Natuloy. I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing mayroong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, no? Not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertion sa 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Yun. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrek down, kasi nireview niyo yung kanyang notes, This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting, I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01, I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, nagatid ako ng pera as kickback, but not to the President, but to Yusek Olaybar. And sabi niya, ang pagkalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. The modus 8 billion pesos in at least 10 deliveries. So mga babayan, imposible talaga yung sinasabi ni Orly Gutesa. Kasi kay Orly Gutesa, isang gabi lang 46 billion pesos. 46 billion ba yun o 50 billion? Something like that. Basta ganun, malaki. Isang gabi lang. Ito nga 8 billion lang, 10 delivery Ito mas mukhang realistic to. Mas mukhang pasok to sa katotohanan, guys. that yung arrangement nila is, may tigil sa silang armor ban. May armor ban si Yusek Olaybar, may armor ban siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, possibly, along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor ban, ipapark, idadrive yung isang van na punong pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, na kunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Sabi niya, sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Kung saan napunta, hindi natin alam. But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan.
So that's 9 billion. Yung 8 billion was 1 billion rekta kay Bonoan, guys! Oh my God! Kaya nagtatago na si Bonoan. But personally, he knows or he knew that kasi personally, nagpapalit sila, amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. Oh my gosh! Kaya nagtago si Bonoan, mga kababayan. Putik, tatamaan niya si Amena. Tatamaan si Sec Amen or the former Secretary Amena Pangandaman. Tatamaan siya. Kasi ang nag-uusap, mga kababayan, tungkol sa budget, lalo na kapag sa NEP pa lang, is the Department Secretary at saka DBA. Putik, tatamaan si ano nga. Sino ba to? Si Amena. Bait pa naman ni Secretary Amena. Tingnan natin, wag muna tayong mapanghusga. Tingnan natin kung ano yung tatamaan, 'di ba? Kung ano yung, but I mean, 'di ba? Let the sword fall upon whoever it needs to fall, 'di ba? Just, oh my goodness. Kawawa. Tatamaan siya. Sasabog din sa kanya to. Oo. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olivar, pero suspetsya niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olivar yung additional 1%. Kaya mabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? And I'll see to it that it will reach the President. Isipan mo. But I took notes. When he was narrating what he was about to write down, I was taking notes together with my 2 lawyers. He was also with his lawyer. So, and that happened. The President received the handwritten narration. No? Ang sabi niya nga rito, ito meron akong notes dito. Yun yung nakuha ni Presidente kahapon. Kaya biglang naparesign si Sec Amena tsaka si E.S. Bersamin. So, anyway, tuloy na. Sabi niya, last quarter ng 2025, most likely, during the last days of October or early November 2020, last quarter, Yusek Taigib requested for list of projects. Siya nag-prepare Of course, along with Yusek Cabral, kasi si Undersecretary Cabral naman, ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Bakit nauna yung funding, saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat ng items nanggaling sa RDC, bago po pondohan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo, saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito, dahil ito, gaan na ito BICAM na ito And mind you, even during the NEP. Anyway, mamaya ako na-tackle yun. Ito yung sinabi niya rito. Ito, sinabi niya na si Taigib Olivar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Taigib Olivar na si Secretary Bonoan as Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni E.S. Bersamin sa kanya, we will take care of it. Yun. So mukhang sabit din si E.S. Bersamin. Tingnan natin kung syempre haharap sila sa ICI, magkakaroon ng fact finding. So let's see. Let's see kung ano yung ibig sabihin ni E.S. Bersamin doon sa we'll take care of it. We don't know. Wag muna tayong pero diba? Tuloy natin. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO or issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito, sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Yung listahan rin nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya bibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. Hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Di ba? It's the same, Mr. President. Ito yung tatlong items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA, Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum, Abra.
Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration of Longpolo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, Package 3, 100 million. Total, 1.15. Kung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert, but it doesn't make sense to me, Mr. President. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin, and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo. Kasi, common sense, siya nagutos, ibibito niya. Siya nagutos, i-FLR. Hindi lang yan, meron pa sinabi si Win Gatchalian kahapon na meron pang 6 yata na projects na nakita niya sa Valenzuela, pero lahat yun vetoed. So ibig sabihin, mga kababayan, hindi talaga si Presidente ang nag-insert ng 100 billion. So, kanino ngayon manggagala yung 100 billion? Eh di kay Saldico, tsaka kay Jesus Codero. Di ba? Siguro ginawa ito in connivance with Bonoan and the Office of the Executive Secretary. So, we don't know yet. Abangan natin ang buong kwento. Pero ngayon, mga kababayan, nakikita nyo, nakakalinaw na yung mga ganap kung paano tumakbo yung corruption. Di ba? Nakikita na ngayon natin na umabot siya hanggang ganong kalala. So, tuloy natin. Interjection, Your Honor. Yes, sir. Just for clarity, the handwritten note and letter was given to the President yesterday. As I think Monday, Mr. President. Yesterday. And then At 2 p.m. after he asked There were resignations. he asked for the resignation. In this case, Mr. President, Cortes' resignation is a euphemism for firing. Yeah. Right, thank you. You know, Mr. President, the President is a very kind-hearted person. You know, I would have suggested to the person who brought to the President or delivered to the President the handwritten narration of Mr. Bernardo. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung Cortes' resignation? But you know, that's water under the bridge because it did not happen, Mr. President. And I will still strongly suggest that an investigation is in order. Because you know, you cannot just fool around and misrepresent the President of the Republic of the Philippines. No matter how kind-hearted he is, let's not take advantage. Yun po yung nakakasama ng loob. Nakakasama talaga ng loob, mga kababayan, totoo lang. Kasi alam nyo, mga kababayan, itong mga cabinet secretaries, like si Bonoan, si E.S. Bersamin, si Sec Amena, nandiyan sila sa posisyon nila on the basis of trust. Tiwala. So kapag pinagkatiwalaan ka, ang normal, kapag normal ka mag-isip, pag hindi ka criminal mag-isip, is aalagaan mo yung tiwala, di ba? Kaya yun yung nakakasama ng loob. So kaya nga sana maipaliwanag ni E.S. Bersamin tsaka ni Sec Amena, o former E.S. and former Sec Amena, yung mga sinabi. Kasi kailangan kailangan makumpleto yung larawan eh. We need to get a complete picture. So mahirap kasi bumuo ng complete picture if everything are half truths eh. So, at least you get this half-truth, this half-truth, this half-truth, this half-truth. Pag pinagsama-sama mo, we might get into, or at least we can stumble into a reasonable explanation sa lahat ng nangyayari nito. Pero alam nyo mga kababayan, at least hindi pinrotektahan ni PBBM. Di ba? Nung natuklasan niya, nabasa niya yung sulat, malamang sa malamang, nag-meeting silang tatlo. Nung nag-meeting sila, sorry, I have to let you go. So, let's see. Baka naman inosente talaga sila and nadadamay lang sila dahil sa kalokohan ng mga nasa ilalim nila. Yun nga, yung pamangkin ni Bersamin tsaka si Olaybar. We don't know. So, antayin natin. Tingnan natin kung ano naman yung side nila. Let's listen to their side. Okay, panoorin natin. Ito pa yung aking notes, di ba? Sinabi niya, narinig niya si Saldico. Ito, I heard Saldico's statement that he delivered 25 billion to President Marcos and Speaker Romualdez, representing the commitment for the 100 billion. This could not be true because I handled the 52 billion pesos and I caused the delivery of the commitment for the 52 billion to Yusek Tragi Olaybar. Personally, Mr. President. So let me say a lesson to everyone, to all of us. You know, sometimes kala mo lulusot ka. Pero sooner or later, it will catch up with you. Especially if you do it habitually. Who would know that the President would include in his zona, mahiya naman kayo. Who would know that I and my staff would work after hearing the President's message on several case studies, Oriental Mindoro, First Bulacan District. Who would know that Senator Marcoleta would call for a motu proprio investigation in the Blue Ribbon Committee? Wala po nakakala nito. Para ito mga projections, wala makakapredict. These are, unpredictable variables that could explode
right in our faces, and it would be too late for those responsible to repent. Ang masama rito, Mr. President, apektado yung buong bansa eh. Naglayo ang investors, stock market is down. Yung po yung masakit dito. So, I'm appealing to our co-workers in government. I think we've reached a point na dapat isipin natin, enough is enough. Ay. Abangan natin yung version ni I'm sure magsasalita si Sec Amena tsaka si ES Bersamin. Once everything is I don't know, baka kapag I don't know kung paano sila magsasalita. But definitely kailangan nilang i-clarify ito. Diba? So abangan natin kung ano yung mga mangyayari ulit.